mga himala at kasaganaan para sa iyong buhay. Magandang umaga sa inyong lahat, mga mahal kong kapatid sa pananampalataya. Isang napakagandang umaga sa inyo, mga minamahal na anak ng Diyos. Kamusta kayo ngayong araw na ito? Sana ay masaya kayo, sana ay puno ng pag-asa ang inyong mga puso, at sana ay handa na kayong tanggapin ang lahat ng mga pagpapala na inihanda ng ating Panginoong Hesukristo para sa inyo ngayong araw na ito. Ako ay lubos na nagpapasalamat na muli nating magkakasama dito sa espesyal na sandali ng panalangin, sa mahalagang oras ng pakikipag-ugnayan sa ating makapangyarihang Diyos. Alam ko na marami sa inyo ay gising na, may mga hawak na pangkape, o kaya naman ay nasa gitna pa ng paghahanda para sa araw na ito. Subalit anuman ang inyong sitwasyon ngayong umaga, nais kong malaman ninyo na hindi aksidente na nandito kayo ngayon, na nanonood o nakikinig ng mensaheng ito. Ang Diyos mismo ang nag-anyaya sa inyo upang magsimula ang inyong araw sa Kanyang presensya, upang marinig ninyo ang Kanyang tinig at upang tanggapin ninyo ang Kanyang mga pagpapala na naghihintay na para sa inyo. Nais kong magpasalamat ng lubos sa ating makapangyarihang Diyos dahil binigyan niya tayo ng bagong pagkakataon ngayong araw na ito. Salamat, Panginoon, dahil pinagising mo kaming muli. Salamat dahil binuksan mo ang aming mga mata upang makita ang liwanag ng bagong umaga. Salamat dahil binigyan mo kami ng hangin upang huminga. Salamat dahil ang aming mga puso ay tumitibok pa rin sa loob ng aming dibdib. Maraming tao ang hindi na nakaabot sa umaga na ito, ngunit tayo ay nandito pa, buhay pa, at may kakayahan pang maglingkod sa iyo at gampanan ang ating mga layunin. Ito ay hindi dahil sa ating sariling lakas o galing, kundi dahil sa iyong walang hanggang awa at habag sa amin. Salamat, Panginoon, dahil kahit kailan hindi mo kami pinabayaan, kahit sa mga panahon ng aming paghihirap at pagsubok, nariyan ka pa rin, tumutulong sa amin, gumagabay sa amin, at nag-aalaga sa amin na parang isang mabuting ama na nag-aalaga sa kanyang mga anak. Salamat dahil ang iyong pag-ibig ay walang hanggan, ang iyong katapatan ay walang kapantay, at ang iyong mga pangako ay laging natutupad. Ngayong umaga, nais nating pag-usapan ang isang napakahalagang paksa na makakaapekto sa ating buong araw, sa ating buong linggo, at sa katunayan sa ating buong buhay. Pag-uusapan natin kung paano tayo magsisimula ng araw na may kapangyarihan, kung paano tayo makikipag-ugnay sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, at kung paano natin matatanggap ang mga himala at kasaganaan na may nakalaan para sa atin. Alam natin na ang paraan kung paano natin sinisimulan ang ating araw ay lubhang mahalaga. Kung tayo ay magsisimula ng araw na puno ng pag-aalala, takot at kawalan ng pag-asa, malamang na ang buong araw natin ay magiging ganoon din. Ngunit kung tayo ay magsisimula ng araw na may pananampalataya, pag-asa at tiwala sa Diyos, ang buong araw natin ay magiging puno ng mga pagpapala at mga himala. Kaya ngayong umaga, nais nating talagang maglaan ng oras upang makipag-usap sa Diyos, upang marinig ang Kanyang boses at upang tanggapin ang Kanyang mga tagubilin para sa atin. Ang ating bersikulo para ngayong umaga ay mula sa awit 5:3 na nagsasabi, Panginoon, sa umaga ay iyong maririnig ang aking tinig. Sa umaga ay ihahain ko sa iyo ang aking mga kahilingan at maghihintay na may pag-asa. Napakaganda ng talatang ito, mga kapatid. Sinasabi nito na sa umaga, dapat nating ipaabot sa Diyos ang ating mga tinig, ang ating mga puso, ang ating mga panalangin. Hindi tayo dapat maghintay ng hapon o gabi bago tayo manalangin. Hindi tayo dapat magsimula ng araw na puno ng mga gawain at kalimutan ng Diyos. Sa halip, dapat ang una nating gawin sa umaga ay ang makipag-usap sa Diyos, ang ihain sa Kanya ang ating mga panalangin, ang ating mga kahilingan at ang ating mga pasasalamat. At pagkatapos nating ihain ang ating mga panalangin, dapat tayong maghintay na may pag-asa. Hindi tayo dapat mag-alala o mag-aalinlangan.
Dapat tayong magtiwala na ang Diyos ay tutugunan ang ating mga panalangin ayon sa kanyang perpektong kalooban at sa kanyang perpektong panahon. Ang bersikulong ito ay nagtuturo sa atin ng isang napakahalagang prinsipyo na ang umaga ay isang sagradong oras, isang oras para sa pakikipag-ugnayan sa Diyos, at kung tayo ay magsisimula ng araw sa ganitong paraan, tayo ay magiging handa sa lahat ng hamon at pagsubok na ating haharapin. At ngayon, bago tayo magpatuloy sa ating malalim na panalangin, nais kong mag-anyaya sa inyong lahat na aktibong makilahok sa panalangin ito. Huwag kayong maging passive na tagapakinig lamang. Sa halip, samahan ninyo ako sa panalangin. Isara ang inyong mga mata kung kaya ninyo, itaas ang inyong mga kamay kung komportable kayo, at hayaan ang inyong mga puso na bumukas sa presensya ng Diyos. Kung kayo ay nagmamaneho o naglalakad, okay lang na hindi kayo magsara ng mata, ngunit hayaan ang inyong espiritu na makiisa sa panalangin ito. Nais ko ring mag-anyaya sa inyo na mag-iwan ng komento sa ibaba pagkatapos ng panalangin ito. Sabihin ninyo sa akin kung ano ang inyong mga panalangin ngayong araw, kung ano ang mga bagay na inyong ipinagdarasal, upang maging bahagi tayo ng komunidad ng mga taong nagtutulungan at nanalangin para sa isa't isa. At kung kayo ay bago dito sa ating channel, mangyaring isubscribe at i-click ang notification bell upang hindi kayo makaligtaan sa mga susunod pang mga panalangin at mensahe na aming ibabahagi. Ngayon, handa na ba kayo? Magsimula na tayo. Ama naming mahal sa langit, kami ay lumalapit sa iyo ngayong umaga na may pagpapakumbaba at paggalang. Kami ay nandito sa iyong harapan, hindi dahil kami ay karapat-dapat, hindi dahil kami ay perpekto, kundi dahil ikaw ay isang Diyos na puno ng awa at habag. Kami ay nandito dahil tinawag mo kami na lumapit sa iyo. At sinabi mo na ang sino mang lumalapit sa iyo ay hindi mo itataboy. Salamat Panginoon dahil maaari naming tawagin ka bilang Ama. Salamat dahil hindi ka isang malayong Diyos na hindi maabot, kundi ikaw ay isang malapit na Diyos na interesado sa bawat detalye ng aming mga buhay. Salamat dahil ang pintuan ng langit ay bukas para sa amin. Hindi dahil sa aming mga gawa, kundi dahil sa sakripisyo ng iyong anak na si Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, sa umaga na ito, kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyo. Salamat dahil binigyan mo kami ng bagong araw, ng bagong pagkakataon, ng bagong simula. Salamat dahil kahit kami ay nagkasala kahapon, kahit kami ay nabigo sa ilang mga bagay, ikaw ay nagbibigay pa rin sa amin ng pagkakataon ngayong araw na ito na magsimula muli, na baguhin ang aming mga paraan at na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Salamat Panginoon dahil ang iyong mga awa ay bago bawat umaga gaya ng sinasabi ng mga panaghoy ni Jeremias 3:22-23. Dahil sa mga kaawaan ng Panginoon, hindi tayo nangalipol sapagkat ang kanyang mga kahabagan ay hindi nagkukulang. Mga bago sa bawat umaga, dakila ang iyong katapatan. Opo Panginoon, ang iyong mga awa ay bago bawat umaga at kami ay umaasa sa mga ito ngayong araw na ito. Salamat dahil sa kabila ng lahat ng aming kahinaan, ikaw ay nananatiling tapat. Salamat dahil hindi ka sumusuko sa amin kahit minsan kami ay sumusuko sa ating sarili. Panginoon, kami ay kumikilala ng iyong presensya dito ngayong umaga. Naniniwala kami na kung saan may 2 o 3 na nagtitipon sa iyong pangalan, nandoon ka sa gitna gaya ng iyong ipinangako sa Mateo 18:20. Kaya naman, alam naming nandito ka ngayon, nakikinig sa aming mga panalangin, nakikita ang aming mga puso at handang tumugon sa aming mga pangangailangan. Mangyaring Panginoon, ipakita sa amin ang iyong presensya ngayong umaga. Hayaan mo kaming maramdaman ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig at ang iyong pangalaga. Punan mo ang aming mga puso ng kapayapaan na lampas sa aming pangunawa. Alisin mo ang lahat ng takot,
pag-aalinlangan at pangamba na maaaring naroroon sa aming mga isipan. Palitan mo ang mga ito ng pananampalataya, pag-asa at tiwala sa iyo. Ngayong umaga, nais naming pag-usapan ang isang napakahalagang tema na madalas nating nakakalimutan sa ating araw-araw na buhay. Ito ay ang kapangyarihan ng panalangin sa umaga at kung paano ito nakakaapekto sa ating buong araw. Maraming beses tayo ay gumagising at agad na tumatakbo sa ating mga gawain. Tayo ay nag-aalala tungkol sa trabaho, sa mga bayarin, sa mga problema sa tahanan, sa kalusugan at sa marami pang iba. Tayo ay nagsisimula ng araw na puno ng stress at pressure at nagtataka kung bakit ang ating mga araw ay tila pasan ng mundo. Ngunit ang sagot ay simple. Kailangan nating magsimula ng araw sa Diyos. Kailangan nating maglaan ng oras para makipag-usap sa Kanya, para makinig sa Kanya at para tanggapin ang Kanyang lakas at karunungan para sa araw na ito. Ang ating bersikulo kanina mula sa Awit 5:3 ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang prinsipyo. Sinabi ni David na sa umaga ihahain niya ang kanyang mga panalangin sa Diyos at maghihintay na may pag-asa. Ito ay hindi lamang isang simpleng gawain o ritual. Ito ay isang deliberate na desisyon na unahin ng Diyos sa lahat ng bagay. Kapag tayo ay nagsisimula ng araw sa panalangin, tayo ay sumasang-ayon sa Diyos na Siya ang dapat maging sentro ng ating buhay. Tayo ay kumikilala na hindi natin kaya ang araw na ito ng mag-isa, na kailangan natin ang Kanyang tulong, gabay at proteksyon. At kapag ginagawa natin ito na may pananampalataya at pagtitiwala, ang Diyos ay tumutugon. Binibigyan niya tayo ng lakas na hindi natin akalaing mayroon tayo. Binibigyan niya tayo ng karunungan upang gumawa ng tamang desisyon. Binibigyan niya tayo ng kapayapaan sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Alam natin na ang buhay ay hindi palaging madali. May mga araw na tayo ay nahaharap sa mga hamon na tila hindi natin kaya. May mga pagkakataon na tayo ay nararamdaman na parang tayo ay mag-isa at walang tumutulong sa atin. May mga panahon na ang ating mga panalangin ay tila hindi naririnig at ang Diyos ay tila napakalayo. Ngunit ang totoo ay hindi kailanman nag-iisa ang mga anak ng Diyos. Ang Diyos ay palaging nariyan kahit hindi natin siya nakikita o nararamdaman. Siya ay gumagawa sa likod ng mga eksena, iniaayos ang mga bagay para sa ating kabutihan at inihahanda ang mga sagot sa ating mga panalangin. Kailangan lang natin ng pananampalataya upang magtiwala sa Kanya kahit na hindi pa natin nakikita ang resulta. Kailangan natin ng pasensya upang maghintay sa Kanyang perpektong panahon. At kailangan natin ng panalangin upang manatiling konektado sa Kanya at makatanggap ng Kanyang mga blessing. Panginoon, ngayong umaga, kami ay kumikilala ng aming kahinaan. Kami ay kumikilala na kami ay mga taong limitado, na may mga pagkukulang, na may mga takot, at na may mga pag-aalinlangan. Minsan, Panginoon, hindi namin alam kung ano ang dapat naming gawin. Minsan ay nalilito kami sa kung aling direksyon dapat naming kunin. Minsan ay natatakot kami sa hinaharap at nag-aalala tungkol sa kung ano ang mangyayari sa amin at sa aming mga mahal sa buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, Panginoon, naniniwala kami na Ikaw ay may plano para sa amin. Naniniwala kami sa sinasabi ng Jeremias 29:11, sapagkat ako'y nakakaalam ng mga pag-iisip na aking iniisip tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip ng kapakanan at hindi ng kasamaan upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Opo, Panginoon, naniniwala kami na ang iyong mga plano para sa amin ay magaganda kahit hindi namin ito maintindihan sa ngayon. Kaya ngayong umaga, Panginoon, kami ay humihingi ng iyong tulong. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo ng buo.
Alisin mo ang lahat ng pag-aalinlangan sa aming mga puso at palitan ito ng matatag na pananampalataya. Bigyan mo kami ng karunungan upang makita ang mga bagay sa pananaw mo, hindi sa aming limitadong pananaw. Bigyan mo kami ng lakas upang harapin ang lahat ng hamon na darating sa amin ngayong araw. Bigyan mo kami ng kapayapaan na lampas sa aming pangunawa, ang uri ng kapayapaan na nagmumula lamang sa iyo. At Panginoon, bigyan mo kami ng tiwala na kahit ano pa man ang mangyari, ikaw ay kasama namin at hindi mo kami pababayaan. Panginoon, hinihiling din namin ngayong umaga na buksan mo ang aming mga mata upang makita ang mga himala na inihahanda mo para sa amin. Minsan, Panginoon, nakatutok tayo sa mga problema at hindi na natin napapansin ang mga pagpapala na nakapaligid sa atin. Minsan ay nakatutok tayo sa kung ano ang wala sa atin at nakakalimutan natin na magpasalamat sa kung ano ang mayroon tayo. Kaya ngayong umaga, kami ay nananalangin na bigyan mo kami ng mga mata na nakakakita ng iyong mga gawa, ng mga tainga na nakaririnig ng iyong tinig at ng mga puso na responsive sa iyong pag-ibig. Nais naming maging mga taong palaging nagpapasalamat, palaging positibo at palaging umaasa sa iyo. Nais din naming hingin, Panginoon, na ang araw na ito ay maging araw ng mga himala para sa amin. Naniniwala kami na ikaw ay isang Diyos ng mga himala na walang imposible sa iyo. Naniniwala kami na ang mga bagay na imposible sa tao ay posible sa iyo, gaya ng sinabi ni Jesus sa Lucas 18:27. Kaya ngayong umaga, kami ay humihingi ng mga himala sa aming mga buhay. Kung may sakit kami o ang aming mga mahal sa buhay, kami ay humihingi ng himala ng pagpapagaling. Kung may mga problemang pinansyal kami ay humihingi ng himala ng probisyon. Kung may mga relasyong sira sa aming mga pamilya, kami ay humihingi ng himala ng pagbabago ng loob at pagkakasundo. Kung may mga bisyo o addiction na hirap naming bitawan, kami ay humihingi ng himala ng kalayaan at liberasyon. Panginoon, walang problema na masyadong malaki para sa iyo. Walang sitwasyon na masyadong komplikado at walang tao na masyadong malayo. Kaya kami ay umaasa sa iyong mga himala ngayong araw na ito. Panginoon, hinihiling din namin ang kasaganaan sa aming mga buhay. Hindi lang financial provision, bagkus ang kabuuang kasaganaan, spiritual, emotional, relational at pisikal. Nais naming maging mga taong sagana sa lahat ng aspeto ng buhay upang hindi lang kami ang makikinabang, kundi pati na rin ang mga taong nakapaligid sa amin. Naaalala namin ang sinabi mo sa Juan 10:10, "Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito na sagana." Opo Panginoon, nais mo na ang aming buhay ay sagana, puno ng iyong mga pagpapala. Kaya ngayong umaga, kami ay bumubukas ng aming mga kamay upang tanggapin ang lahat ng mga pagpapalang inihanda mo para sa amin. Itinatanggap namin ito sa pananampalataya, naniniwala na ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. Panginoon, nais din naming ipanalangin ngayong umaga ang aming mga pamilya. Ikaw ang Diyos ng mga pamilya at alam naming mahalaga sa iyo ang bawat isa sa aming mga pamilya. Kaya naman, kami ay nananalangin para sa bawat miyembro ng aming mga pamilya ngayong umaga. Kami ay nananalangin para sa aming mga asawa kung kami ay may asawa. Panginoon, pagpalain mo ang aming mga asawa ngayong araw. Protektahan mo sila saan man sila magpunta. Bigyan mo sila ng kalusugan, lakas at sigasig para sa kanilang mga gawain. At higit sa lahat, Panginoon, palalimin mo ang aming pag-ibig sa isa't isa. Tulungan mo kaming maging mga asawang sumusunod sa iyong mga utos, mga asawang nagmamahal ng walang kondisyon, mga asawang handang magpatawad at magpakumbaba. Panginoon, kami ay nananalangin din para sa aming mga anak. Salamat dahil binigyan mo kami ng mga anak na ito, mga pagpapalang nagdudulot ng saya at kahulugan sa aming mga buhay. Panginoon, mangyaring pagpalain mo ang bawat isa sa aming mga anak ngayong araw.
Kung sila ay nasa paaralan, bigyan mo sila ng karunungan at pag-unawa. Tulungan mo silang mag-aral ng mabuti at maging masipag sa kanilang mga pag-aaral. Protektahan mo sila mula sa lahat ng uri ng kasamaan, mula sa mga masamang impluensya, mula sa mga masasamang tao, at mula sa lahat ng uri ng panganib. Panginoon, gawin mo silang mga batang may takot sa iyo, mga batang sumusunod sa iyong mga utos, at mga batang magiging instrumento ng iyong pag-ibig sa mundo. Nawa ay lumaki silang mga taong may integridad, may malasakit sa iba, at may dedikasyon na maglingkod sa iyo. Para sa mga magulang namin, Panginoon, kami ay lubos na nagpapasalamat sa kanila. Salamat sa lahat ng sakripisyo na ginawa nila para sa amin. Salamat sa pagmamahal, pag-aalaga at suporta na ibinigay nila sa amin mula nang tayo ay ipanganak hanggang sa ngayon. Panginoon, mangyaring pagpalain mo ang aming mga magulang. Bigyan mo sila ng mahabang buhay at mabuting kalusugan. Kung may mga karamdaman sila, Panginoon, kami ay humihingi ng pagpapagaling. Kung sila ay nasa kalungkutan o pag-aalinlangan, bigyan mo sila ng liwanag at pag-asa. At Panginoon, kung ang aming mga magulang ay hindi pa nakakakilala sa iyo, kami ay nanalangin na makilala nila ikaw at maranasan ang iyong pag-ibig sa kanilang mga buhay. Panginoon, para naman sa aming mga kapatid, mga pinsan, mga tiyuhin at tiyahin, at sa buong aming pamilya, kami ay nananalangin ng pagpapala at proteksyon. Nawa ay maging malapit kami sa isa't isa. Nawa ay magtulungan kami sa panahon ng pangangailangan. At nawa ay magmahalan kami ng tunay at totoo. Alisin mo ang lahat ng away, inggitan, at hindi pagkakaunawaan sa aming mga pamilya. Palitan mo ito ng pagmamahalan, pagkakaisa at mutual respect. Panginoon, gawin mo ang aming mga pamilya na mga pamilyang sumasalamin sa iyong pag-ibig, mga pamilyang naging testimonyo ng iyong kabutihan sa mundo. Panginoon, ngayong umaga, kami ay nananalangin din para sa kalusugan. Salamat dahil binigyan mo kami ng mga katawan na ito, mga templong ginagamit ng iyong Espiritu Santo. Kami ay nananalangin na pagpalain mo ang aming kalusugan ngayong araw. Kung may mga sakit kami, Panginoon, kami ay humihingi ng pagpapagaling. Naniniwala kami sa sinabi sa 1 Pedro 2:24 na kaniyang sarili ang nagpasan ng ating mga kasalanan sa kaniyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang tayo sa pagkamatay sa mga kasalanan ay mga buhay sa katuwiran. Sapagkat sa pamamagitan ng kaniyang mga sugat ay kayo'y pinagaling. Opo Panginoon, sa pamamagitan ng mga sugat ni Jesus sa krus, kami ay pinagaling na. Kaya ngayong umaga, tinatanggap namin ang pagpapagaling na iyon sa aming mga buhay. Kung may sakit sa puso, tinatanggap namin ang pagpapagaling. Kung may sakit sa bato, tinatanggap namin ang pagpapagaling. Kung may cancer, diabetes, high blood pressure o anumang sakit, tinatanggap namin ang pagpapagaling mula sa iyo. Panginoon, kami ay nananalangin din para sa mental at emotional health. Alam naming maraming tao ngayon ay nahihirapan sa anxiety, depression at iba pang mental health issues. Panginoon, kung may isa man sa aming kasama ngayong umaga na nahihirapan sa ganitong mga bagay, kami ay nanalangin para sa kanila. Bigyan mo sila ng kapayapaan sa kanilang mga isipan. Alisin mo ang lahat ng negatibong thoughts at palitan ito ng mga positibong pag-iisip. Ipakita mo sa kanila na sila ay mahalaga, na sila ay minamahal at na may layunin ang kanilang buhay. Bigyan mo sila ng lakas upang humingi ng tulong kung kinakailangan at ikonekta mo sila sa mga taong makakatulong sa kanila. Panginoon, kami ay nananalangin din para sa kalayaan at liberasyon. Alam naming maraming tao ang nakagapos ng iba't ibang uri ng mga bisyo at addiction, bisyo sa alak, droga, sugal, pornography at marami pang iba. Panginoon,
Kung may mga taong nakagapos ng mga bagay na ito na kasama natin ngayong umaga, kami ay nanalangin para sa kanilang kalayaan. Ikaw ay nagsabi sa Juan 8:36, "Kaya nga, kung kayo'y palayain ng anak, tunay na malaya kayo." Opo Panginoon, si Jesus ay dumating upang palayain ang mga bihag. Kaya ngayong umaga kami ay nananalangin ng kalayaan. Iwaksi mo ang lahat ng mga kadena na nagagapos sa mga tao. Palayain mo sila mula sa bisyo, mula sa adiksyon, mula sa masasamang gawi, at mula sa lahat ng bagay na humahadlang sa kanilang paglaki sa iyo. Panginoon, kami ay nananalangin din para sa mga taong nahihirapan sa iba't ibang sitwasyon ngayong umaga. Kami ay nananalangin para sa mga taong walang trabaho. Panginoon, alam mo ang kanilang sitwasyon. Alam mo ang kanilang mga pangangailangan. Kaya kami ay nananalangin na bigyan mo sila ng trabaho na karapat-dapat sa kanilang mga kakayahan at kasanayan. Buksan mo ang mga pintuan ng pagkakataon para sa kanila. Ikonekta mo sila sa mga taong makakatulong sa kanila. At habang hinihintay nila ang trabaho, bigyan mo sila ng kapayapaan at pagtitiwala na ikaw ay gumagawa para sa kanila. Kami ay nananalangin din para sa mga negosyante at entrepreneurs. Panginoon, pagpalain mo ang kanilang mga negosyo. Bigyan mo sila ng mga ideya at strategies na magpapaunlad sa kanilang mga negosyo. Protektahan mo sila mula sa mga taong may masamang intensyon at gawin mo silang mga negosyanteng may integridad na hindi naluloko at na palaging gumagawa ng tama kahit walang nakatingin. Kami ay nananalangin din, Panginoon, para sa aming bansa. Kami ay nananalangin para sa Pilipinas, ang bansang mahal namin. Panginoon, alam mo ang kalagayan ng ating bansa, ang kahirapan, ang katiwalian, ang karahasan at ang maraming problemang kinakaharap natin. Ngunit Panginoon, naniniwala kami na Ikaw ay may plano para sa aming bansa. Kaya kami ay nananalangin na bigyan mo ng karunungan ang aming mga lider. Tulungan mo silang gumawa ng mga desisyong makakabuti sa nakararaming tao. Alisin mo ang katiwalian sa gobyerno at palitan ito ng integridad at katarungan. Protektahan mo ang aming bansa mula sa mga kalamidad, pandemya at lahat ng uri ng panganib. Panginoon, kami ay nananalangin din para sa aming mga pastor, ministro at mga lider ng simbahan. Salamat sa kanila na nag-alay ng kanilang mga buhay upang maglingkod sa iyo. Panginoon, pagpalain mo sila ng lubusan. Bigyan mo sila ng lakas, karunungan at tapang na ipahayag ang iyong salita ng walang takot. Protektahan mo sila at ang kanilang mga pamilya mula sa mga atake ng kaaway. At gawin mo silang mga instrumentong magdudulot ng pagbabago sa mundo. Kami ay nananalangin din para sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Maraming tao sa mundo na nabubuhay ng walang pag-asa, walang layunin at walang kahulugan sa kanilang buhay dahil hindi pa nila kilala ang iyong pag-ibig. Panginoon, kami ay nananalangin na pagaling mo ang kanilang mga puso. Ipakita mo sa kanila ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng mga taong nakapaligid sa kanila. At magpadala ka ng mga taong magsasabi sa kanila tungkol sa iyong kaligtasan. At Panginoon, kami ay nananalangin din para sa aming komunidad dito sa channel na ito. Salamat sa bawat isa na nanonood at nakikinig ngayong umaga. Alam naming hindi aksidente na nandito sila. Kami ay nananalangin na pagpalain mo ang bawat isa sa kanila. Sagutin mo ang kanilang mga panalangin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo sila ng mga himala at mga breakthrough na matagal na nilang hinihintay. At gawin mo silang mga taong magdudulot ng pagbabago sa kanilang mga pamilya, trabaho at komunidad. Panginoon, ngayong umaga, nais din naming manalangin tungkol sa praktikal na mga pangangailangan. Kami ay nananalangin para sa probisyon at kasaganaan. Panginoon, alam mo ang lahat ng aming mga pangangailangan.
Alam mo kung ano ang kailangan namin upang mabuhay ng komportable at upang magampanan ang aming mga responsibilidad. Kaya kami ay nananalangin na bigyan mo kami ng lahat ng aming mga pangangailangan. Naalala namin ang sinabi mo sa Filipos 4:19, at ang aking Diyos ay tutuparin ang bawat inyong pangangailangan ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Opo Panginoon, ang iyong mga kayamanan ay walang hanggan at hindi namin kailangang mag-alala tungkol sa aming mga pangangailangan dahil ikaw ay magtutustos para sa amin. Panginoon, para sa mga taong may mga problema sa pananalapi ngayong umaga, kami ay nananalangin ng special blessing para sa kanila. Kung sila ay may mga utang, tulungan mo silang makabayad. Kung sila ay kulang sa budget, magpadala ka ng mga unexpected blessing sa kanilang buhay. Kung sila ay nangangailangan ng pera para sa emergency, bigyan mo ng paraan. Panginoon, ikaw ay Jehovah Jireh, ang Diyos na nagtitipon. Kaya kami ay umaasa na ikaw ay magtitiyak na meron kaming lahat ng aming mga pangangailangan. Panginoon, kami ay nananalangin din para sa mga taong may mga trabaho. Pagpalain mo sila sa kanilang mga workplace. Bigyan mo sila ng favor sa mga mata ng kanilang mga boss at katrabaho. Tulungan mo silang maging produktibo at excellent sa kanilang mga ginagawa at gumawa ng mga pagkakataon para sa kanilang promotion at advancement sa career. Para naman sa mga taong nagnenegosyo, pagpalain mo ang kanilang mga negosyo. Magpadala ka ng maraming customers at clients. Bigyan mo sila ng mga ideya na magpapaunlad sa kanilang mga produkto o serbisyo at tulungan mo silang maging successful sa lahat ng kanilang ginagawa. Panginoon, kami ay nananalangin din para sa karunungan sa pamamahala ng salapi. Minsan, hindi ang kulang na pera ang problema, kundi ang hindi tamang pag-manage. Kaya kami ay nananalangin na turuan mo kami kung paano mamahala ng salapi ng matalino. Turuan mo kami kung paano mag-ipon, mag-invest, at gumawa ng budget. Turuan mo kami ng contentment at ng pasasalamat sa kung ano ang meron tayo. At lalo na, turuan mo kami ng kahalagahan ng pagbibigay at ng pagiging generous sa iba. Panginoon, ngayon naman, nais naming gumawa ng mga deklarasyon batay sa iyong salita. Alam naming mayroon kang kapangyarihan sa aming mga salita, lalo na kung ang mga salita na iyon ay batay sa iyong mga pangako. Kaya ngayong umaga, kami ay magsasalita ng mga salita ng buhay, ng pag-asa at ng pananampalataya sa aming mga buhay. Kami ay nagsisimula ng araw na ito hindi sa takot kundi sa kapangyarihan, hindi sa pag-aalinlangan kundi sa pagtitiwala, hindi sa pangamba kundi sa pag-asa. Dinedeklara namin ngayong umaga na ito ay magiging isang magandang araw. Dinedeklara namin na ang lahat ng plano ng Diyos para sa amin ay magtatagumpay. Dinedeklara namin na walang masama ang mangyayari sa amin dahil ang Diyos ay kasama namin. Gaya ng sinasabi sa awit 91:10, walang kasamaang darating sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tahanan. Dinedeklara namin ang proteksyon ng Diyos sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya at sa lahat ng aming mga gawain. Dinedeklara namin na kami ay mga pinagpala ng Diyos. Dinedeklara namin ang sinasabi ng Deuteronomio 28:6, magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Kaya naman, kahit saan kami magpunta ngayong araw, kami ay may dalang pagpapala ng Diyos. Ang lahat ng aming mga ginagawa ay magtatagumpay dahil ang Diyos ay kasama namin. Dinedeklara namin na kami ay may lakas mula sa Panginoon. Gaya ng sinabi sa Filipos 4:13, lahat ng mga bagay ay magagawa ko sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Dinedeklara namin na kahit ano paman ang hamon na darating sa amin ngayong araw, kami ay may lakas na harapin ito dahil ang Diyos ay nagbibigay sa amin ng lakas. Dinedeklara namin na kami ay may kapayapaan sa aming mga puso.
Gaya ng sinabi ni Jesus sa Juan, part 27, "Kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi kung paano ibinibigay ng sanglibutan ay ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabalisa ang inyong puso, ni huwag manglupaypay." Dinedeklara namin na ang kapayapaan ng Diyos ay pumapamahalaan sa aming mga puso at walang anumang pangyayari ang makakapagpahirap sa amin. Dinedeklara namin na kami ay may karunungan mula sa Diyos. Gaya ng sinasabi sa Santiago 1:18, "Ngunit kung ang sino man sa inyo ay nangagsasalat ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay sa lahat ng tao na sagana at hindi lumalait, at ibibigay sa Kanya." Dinedeklara namin na ang Diyos ay nagbibigay sa amin ng karunungan upang gumawa ng tamang desisyon sa lahat ng bagay. Dinedeklara namin na kami ay mga tagumpay at hindi mga talo. Gaya ng sinasabi sa Roma 8:37, "Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito ay kami ay lalong nangagtatagumpay sa pamamagitan niya na umibig sa atin." Dinedeklara namin na kami ay higit na mga mananalangin, na kami ay lumalampas sa lahat ng mga pagsubok at hamon. Dinedeklara namin na kami ay may kalusugan at healing. Gaya ng sinabi sa Jeremiah 30:17, "Sapagkat aking ibabalik sa iyo ang iyong kalusugan at aking pagagalingin ka sa iyong mga sugat," sabi ng Panginoon. Dinedeklara namin ang pagpapagaling sa aming mga katawan, ang pagpapanumbalik ng aming lakas at ang renewal ng aming kalusugan. Dinedeklara namin na kami ay prosperous at successful. Gaya ng sinasabi sa Joshua 1:7-8, "Ang aklat na ito ng kautusan ay hindi hihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong bubulayin gabi at araw upang iyong masunod na gawin ang ayon sa buong nasusulat doon. Sapagkat kung magkagayoy gagawin mong matupad ang iyong mga daan, at kung magkagayoy ikaw ay magtatagumpay." Dinedeklara namin na ang Diyos ay gumagawa ng aming mga daan na maging matagumpay at lahat ng aming mga pangarap ay magkakatotoo. Dinedeklara namin na ang aming mga anak ay may kinabukasan na puno ng pag-asa. Gaya ng sinasabi sa Jeremias 29:11 na binanggit natin kanina, ang Diyos ay may plano para sa kanila, mga planong magdudulot ng pag-asa at kinabukasan. Dinedeklara namin na ang aming mga anak ay lalaki na mga leader, mga influencer ng kabutihan at mga taong magiging instrumento ng Diyos sa mundo. Dinedeklara namin na ang aming mga relasyon ay pagpapalain. Dinedeklara namin ang pagmamahalan, pag-unawa at paggalang sa aming mga tahanan. Dinedeklara namin na ang Diyos ay nasa sentro ng aming mga pamilya at mga relasyon. Dinedeklara namin na kami ay protektado mula sa lahat ng uri ng kasamaan. Gaya ng sinasabi sa awit 121:7, "Iingatan ka ng Panginoon sa buong kasamaan, kaniyang iingatan ang iyong kaluluwa." Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula ngayon at magpakailanpaman. Dinedeklara namin ang proteksyon ng Diyos sa aming mga buhay, sa aming mga paglalakbay at sa lahat ng aming mga gawain. Panginoon, sa ngayon kami ay nagreregalo ng lahat ng aming mga alalahanin sa iyo. Naaalala namin ang sinabi sa 1 Pedro 5:7, na inyong ibubuhos sa Kanya ang inyong buong pagkabalisa sapagkat inaarugan niya kayo. Kaya ngayong umaga, kami ay ibinibigay sa iyo ang lahat ng aming mga problema, ang lahat ng aming mga alalahanin at ang lahat ng aming mga takot. Alam naming ikaw ay may pag-aalaga sa amin at hindi mo kami pababayaan. Kaya kami ay titigil sa pag-aalala at magsisimulang magtiwala sa iyo ng buo. Panginoon, salamat sa lahat ng mga pagpapalang ibinigay mo na sa amin. Salamat sa mga pagpapalang ito na nandito na. Salamat sa mga pagpapalang paparating pa, at higit sa lahat salamat sa pinakamalaking pagpapala na si Hesukristo, ang iyong anak na ibinigay mo upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon,
habang nagtatapos na ang aming panalangin ngayong umaga, kami ay nais na i-consecrate sa iyo ang buong araw na ito. Kami ay nais na ang bawat oras, bawat minuto, bawat segundo ng araw na ito ay maging para sa iyong kaluwalhatian. Kung kami ay magtatrabaho, nawa ay gawain namin ito na parang ginagawa namin para sa iyo. Kung kami ay makikipag-usap sa mga tao, nawa ay makita nila si Kristo sa pamamagitan namin. Kung kami ay haharap sa mga hamon, nawa ay maglakad kami sa pananampalataya at hindi sa pag-aalinlangan. Consecrate mo ang aming mga kamay upang ang lahat ng aming ginagawa ay maging banal. Consecrate mo ang aming mga paa upang ang lahat ng aming lakaran ay maging diretso at tama. Consecrate mo ang aming mga bibig upang ang lahat ng aming sinasabi ay magdulot ng buhay at pag-asa sa iba. Consecrate mo ang aming mga isipan upang ang lahat ng aming iniisip ay ayon sa iyong kalooban. Panginoon, hinihiling din namin na patuloy mo kaming gabayan sa buong araw na ito. Huwag mo kaming pabayaang maglakad ng mag-isa. Sa bawat desisyon na gagawin namin, gabayan mo kami. Sa bawat tao na makakausap namin, ipakita mo sa amin kung paano namin sila matutulungan. Sa bawat pagkakataon na dumating, turuan mo kami na kilalanin ito at gamitin ito para sa iyong kaluwalhatian. Nawa ay maging mga sensitive kami sa iyong tinig, maging obedient kami sa iyong mga tagubilin, at maging masunurin kami sa iyong kalooban. Panginoon, hinihiling din namin na ang epekto ng panalangin ito ay hindi matatapos dito. Nawa ay magdala ito ng lasting impact sa aming mga buhay. Nawa ay ang mga salita na nabanggit natin ngayong umaga ay magtakda ng tono para sa aming buong araw, para sa aming buong linggo, at para sa aming buong buhay. Nawa ay ang panalangin na ito ay maging simula ng mas malalim na relasyon namin sa iyo. Nawa ay mahikayat kami na manalangin ng mas madalas, magbasa ng Biblia ng mas regular, at mamuhay ng mas malapit sa iyo. Panginoon, kami ay nangungumitimtim ng aming commitment sa iyo ngayong umaga. Kami ay nangungumitimtim na hindi namin papalitan ang aming first love. Hindi namin papalitan ang iyo ng anumang bagay sa mundo. Hindi ng pera, hindi ng katanyagan, hindi ng kapangyarihan. Ikaw ang aming number one, ang aming priority, ang sentro ng aming buhay. At kami ay committed na panatilihin itong ganito habang buhay. Panginoon, salamat sa pagmamahal mo sa amin. Salamat sa pasensya mo sa amin. Salamat sa katapatan mo sa amin. Salamat dahil kahit kailan, hindi mo kami sinukuan, kahit maraming beses na tayo ay sumuko sa ating sarili. Salamat dahil ang iyong pag-ibig ay unconditional, ang iyong awa ay endless, at ang iyong mga blessing ay countless. Nawa ay matuto kaming magpasalamat ng mas madalas. Nawa ay maging mas grateful kami sa lahat ng ginagawa mo para sa amin. Panginoon, ngayon habang aalis na kami mula sa panalangin ito at haharapin ang mundo, kami ay nananalangin ng iyong special blessing. Nawa ay sumama ka sa amin saan man kami magpunta. Nawa ay protektahan mo kami sa lahat ng kapahamakan. Nawa ay bigyan mo kami ng mga opportunity na maging blessing sa iba. At nawa ay patuloy kaming lumaki sa pagkakakilala sa iyo. Lahat ng ito ay aming ipinapanalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. At ngayon, mga mahal kong kapatid, habang nagtatapos ang ating panalangin ngayong umaga, nais kong mag-anyaya sa inyong lahat na mag-iwan ng komento sa ibaba. Sabihin sa akin kung ano ang inyong mga panalangin ngayong araw. Ano ang mga bagay na inyong ipinagdarasal? Ano ang mga hamon na inyong hinaharap? Gusto kong malaman upang manalangin din ako para sa inyo. Tandaan, tayo ay isang pamilya dito at kailangan nating magtulong-tulong at manalangin para sa isa't isa. Huwag kayong mahiya na ibahagi ang inyong mga prayer requests. Ako at ang buong komunidad dito ay handang manalangin para sa inyo. At kung kayo ay bago dito sa ating channel, mangyaring isubscribe at i-click ang notification bell.
Sa ganitong paraan, hindi kayo makakaligtaan sa mga susunod pang mga panalangin at mensahe na aming ibabahagi. Bawat umaga kami ay nag-u-upload ng mga bagong panalangin na magagamit ninyo para simulan ang inyong araw na may kapangyarihan. Bawat video ay may kakaibang tema at mensahe, ngunit ang layunin ay pareho, na kayo ay lumapit sa Diyos at makatanggap ng kanyang mga pagpapala. Nais ko ring hikayatin kayong ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Kung nakatulong ito sa inyo, malamang na makakatulong din ito sa iba. Maraming tao ang nangangailangan ng pag-asa, lakas at encouragement ngayong mga panahon na ito. At ang simpleng pagbabahagi ng video na ito ay maaaring maging paraan ng Diyos upang maabot at mabago ang kanilang mga buhay. Mga kapatid, salamat sa inyong oras ngayong umaga. Salamat sa inyong pagsama sa akin sa panalangin ito. Nawa ay magkaroon kayo ng napakagandang araw. Nawa ay makita ninyo ang mga gawa ng Diyos sa inyong mga buhay. Nawa ay maranasan ninyo ang kanyang pag-ibig, kapangyarihan at mga himala. At nawa ay maging mga blessing kayo sa lahat ng taong makakasalamuhan ninyo ngayong araw. Ang Panginoon ay sumain nyo, ang kanyang mukha ay lumiwanag sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan mula ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat at God bless.